Ipanalangin natin ang mga may sakit, no? Si Sister Emily, si Brother John. Sino man ang mga may sakit sa ating communities, sa Armor of Faith, sa Martin de Porres Church, sa community ni Brother Aldrin at Sister Karina, at sa Christ Family Prayer Group. O Lord, we pray for our health, for protection and guidance, and for blessings. Amen. Thank you, O Lord. Thank you. Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon aming Diyos at Amang maawain, humaharap kami sa iyo ngayon upang magpasalamat sa biyayang binibigay mo sa amin. Bukas ang aming mga puso at isipan sa iyong salita. Pakakitaan mo kami ng liwanag at gabayan sa aming pag-aaral ng banal na kasulatan. Alisin mo po ang anumang nagiging sagabal sa aming pangunawa at ilapit mo kami sa iyong presensya. Salamat sa pagkakataon na ito ng makapag-aral ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus naming pagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise Jesus, ha? Bishop, ako question and answer po tayo ngayong gabi, mga kapatid. Sana Okay, sige. sana Oo. kayo ang tanong ninyo para kay ating mahal na obispo. Sige po. Meron po akong information lang. May nagtanong kasi sa akin ano raw yung pagkakaiba ng Katoliko sa Protestante. Ang sagot ko po, yung Protestant, yung faith alone can save you. Tapos yung sa Katoliko, parang kombinasyon ng faith tsaka ng works. Tama po. Tama po yun. Oo. Pero sa initial justification, ang ibig sabihin ng justification, nung unang ligtas sa atin sa Panginoon, wala pa hong works yun. Halimbawa, yung baby o yung adult na bibinyagan, yung kanyang pagkaligtas ay wala pang works yun. More talagang grace ng God talaga yun. Wala tayong participation doon. Yung ating response lang na umuo tayo o sa mga anak, sa mga bata, yung faith ng community. Kaya diyan natin sa misa lagi, for the faith of our community, O Lord, we pray. Pero after ng justification natin, after na maligtas na tayo, kasi baptism saves us now. 1 Peter 3:21. 1 Peter 3:21, baptism saves us now. So iniligtas tayo ng binyag. Pagkatapos po noon, kailangan po kombinasyon na ng faith and works. Kaya nga sinasabi ni St. James naman, faith without work is dead. Oo, ayun ang ganun ang paghimay sa letter ni St. James, no? So, yung initial justification, lagi natin kinakanta sa misa, no? In him alone we are justified. No? Napansin natin sa misa, di ba? Yung initial nun, wala po tayong wala tayong contribution ng work doon, no? Pero pagkatapos natin ma-justify, pagkatapos natin maligtas, kailangan natin ng work. Kasi kung susundan ko po yung mga tanong nyo, Sister G, kasi sa Catholic kasi, yung justification, yung salvation natin, it is a process. Merong past, may present, may future. Unlike sa Protestant, sa mga born again, ang salvation nila, one-time event lang. Ibig sabihin, kapag naligtas ka na, sinabi mo, Jesus, tatanggap kita as your personal Lord and Savior. Ligtas ka na. Kaya kahit anong gawin mo kalokohan, ligtas ka na. Ang tawag doon yung one-time event ang salvation lang. Pero ang Bible, no, ang salvation natin hindi one-time event. Sa Bible, past, present, future. No? Kaya kung tanungin natin, ikaw ba naligtas? No? Tanungin ako, Father, ikaw ba ligtas na? Ang sagot ko niya, yes. Ligtas na ako kasi bininyagan ako eh.
Pero I am also being saved. No? I am also being saved. Sinabi po ni ano yan ni Saint Paul, no? Oo. Tapos and I hope to be saved. At yung sinasabi ni Saint Paul, work out your salvation in fear and trembling. Or sa Matthew 10:22, he who perseveres to the end will be saved. Future yun eh. So, tanong ko sa akin, Bishop, saved ka na ba? Sabi ko, yes. But I am also being saved. And I hope to be saved. Yan ang sagot ng Katoliko. Sila, sagot nila, ligtas ka na ba? Oo. Once and for all kasi. Tayo, process. Kasi you can deny Jesus. No? Para si Judas. Nung tinawag siya ni Jesus, ligtas siya. Pero nung binitray niya, naudlot yung kanya salvation. So you can always say no to God. No? Naligtas ka ngayon, but you can say no. So, process yan. Ongoing yung ating salvation. So, faith alone ang sa Protestant. Pangalawa, yung tinatawag nating karuktong na faith alone, yung grace alone. Totoo naman yan na we are saved by God's grace alone. Pero yung grace na yon, hindi nangahulugan wala tayong contribution. Pero yung contribution natin, grace din yun. Oo, para ma-emphasize natin na dapat active yung ating participation. So when we say God's grace alone, correct naman lahat 'yan. Pero kailangan meron tayong active participation, cooperation, no? Kaya secondary ang role natin. Ang primary, ang first role si Jesus. Tayo secondary. Kahit yung ating pagiging secondary, grace din ng God 'yan. No? So faith alone, grace alone, no? Pangatlo yung faith alone, hindi pala Bible alone. Ang Protestante, born again ay Bible alone. No? Ang rule of faith nila, Bible alone. Sa Catholics, hindi Bible alone. Tatlo. Bible, ano yan, nakalagay sa ano yan, wala namang pinakakataluhan dyan, no? Bible alone, no? Yung Bible, yung sa letter ni Saint Paul kay Timothy, no? All scripture is inspired, no? Pangalawa, sacred tradition. Yung sacred tradition, ayan yung 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15. Actually, marami yan, no? Pwede rin sa 1 Corinthians 11:2. Sa isa lang, 2 Thessalonians 2:15. Sinabi doon, you listen to us according to what we preach and what we write. No, yung pag-preach, ayun po yung sacred tradition. What we write, ayun yung Bible, no? Sinulat nila. So, sacred. Pangatlo, meron tayong magisterium, yung official teaching of the church. Saan nakalagay yan? Sa Luke 10:17, no? Nung sinabi ni Jesus, he who rejects you, rejects me. Sinabi niya sa mga apostles niya, sa disciples niya. He who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects the one who sent me. Ayun po yung official teaching ng church. Tatlo lagi yan. Tatlo. So, hindi lang po tayo Bible alone Christians. No? Sila, Bible alone na sila. Pero sa atin, according sa Bible, tatlo yan. No? Ganon. May tinatawag din tayo sa Protestante yung perseverance of the saints. Yung sila perseverance of the saints, ito yung yung talagang maliligtas ka na. No? Kahit ano mangyari sa future. Pero mga iba hindi. During persecution, they deny Christ. Kaya yung persecution, yung perseverance ng saints, yung perseverance natin, ng mga binyagan, ay kailangan yan, pinagdadasal yan. No? Isang concrete example natin yan sa prayer natin kay Saint Joseph to give us a happy death, no? Lagi natin dinadasal yan kay Saint Joseph to grant us the gift of a happy death. Ibig sabihin ng happy death, you are reconciled with God. No? Kahit na yung death mo painful, no? Inabot ka ng cancer na masakit, cancer sa buto, o whatever na sakit mo, o sa pancreas, masakit, maraming sakit yan happy death din ba yun?
oh, happy death yun, basta you're reconciled with God. No? Kaya yung perseverance natin, pinagdadasal po yan. Pero sa mga protestante, sa mga sa born again, ando daw, automatic na yun, the perseverance of the saints, no? Ganon. Ah, so marami pa, no? May isa pang pagkakaiba dyan, yung tinatawag nating, yung atonement, yung salvation ni God, that is offered for everybody. Yan ang Catholic. Sa mga protestante, yung mga may reform theology sila, ang salvation, yung pagkamatay ni Kristo, ay para sa mga pinili lang niya. Ibig sabihin, hindi para sa lahat. Ang tawag dyan limited atonement. So para sa kanila, ang atonement ni Jesus, yung cross niya, dying sa cross niya, ay limited para sa mga pinili lang. Pero sa Katoliko, ang atonement ni Jesus ay para sa lahat. Ino-offer lahat yan. No? Isa pang pagkakaiba dyan, yung nature natin, no? Sa mga protestante, talagang ano yan eh. Total deprivation. Ibig sabihin ng deprave, total deprivation, ibig sabihin talagang true and true, sirang-sira tayo sa ating nature. Pero sa Catholic, no, kahit na damage tayo ng sin, because of original sin, damage ang ating nature, pero there's still good in us. Yung goodness natin, because we are created in the image and likeness of God. So ayun po yung basic difference ng Protestante tsaka ng Katoliko. Ayun lang po yung masasabi po natin doon. Salamat po, Bishop. Opo, oo. Kung gusto magtanong, Bishop Lito, may tanong po kayo? Meron po kayong i-share? Opo, baka may gusto i-share sa atin si Bishop Lito. Mm-mm. Bishop Lito, may i-share po kayo? Armor of Faith, Ate Edith, may tanong kayo? Parang Alvin, may tanong ka ba? Bishop, magandang gabi po. Magandang gabi naman po. Sa pananampalataya po natin na parang tayo lang po yata yung no? Tama po ba ako yung kasi sa ibang reliyon, sa ibang wala silang kaugnayan na pag namatay na. Opo, oo. Tayo, Tama po. Oo. tayo po yung tangi lang na may kaugnayan na pinagdadasal Oo. natin. Tama po kayo. Maganda sinabi ni Brother Alvin. Tama po yun. Sa ating pananampalataya, sa Nicene Creed, sa Apostles' Creed, we believe in the communion of saints. Tayo po kasi, ang ating pananaw sa simbahan ay tatlo. Tatlo, no? Tatlo, ibig sabihin the church militant, tayong buhay pa, lumalaban pa tayo kay militante, no? Church suffering sa purgatory, tapos church triumphant, yung mga nasa langit na. May ugnayan to. Kaya yung mga namatay sa atin, yung mga saints, they are not actually dead. They are more alive than us, Brother Alvin. They are more alive than us. Kasi they are part of the body of Christ. Kaya meron tayong mga intercession of saints. We can ask the poor souls in purgatory to pray for us. Nagtutulungan itong tatlong miyembro ng simbahan, no? Kaya tama po ang yung pananaw niya, no? May ugnayan tayo kasi may consciousness tayo eh. Kasi sa mga ibang kasi sekta, iba reliyon na pag namatay ka wala kang consciousness, natutulog ka lang. At magkakaroon ka na ng consciousness kapag binuhay ka na sa second coming ni Christ. Hindi po totoo yun sa Catholic Church. Sa Catholic Church po, hindi po namamatay ang kaluluwa. At yan ay merong consciousness, no? Anong proof niyan? Nung kwento sa Luke 16, nung kay the rich man and Lazarus. Nung namatay nag-uusap si Abraham at yung taong rich man na hindi niya tinulungan si Lazarus, may ugnayan pa siya sa mga kapatid niya na nabubuhay pa sa mundo. At nung si Jesus, nung transfiguration niya, kausap po niya si Moses at si Elijah. Ibig sabihin, yung mga patay na kay Lord ay buhay na buhay. Hindi natutulog. May consciousness yan.
So yung mga nakasabing ibang grupong Kristiyano, ibang sekta na wala tayong consciousness pag namatay na tayo, ay hindi po totoo yun. Kasi nagko-quote sila na bang scripture nasa ano rin sa nakalagay sa Ecclesiastes, no? Na yung patay ay walang nalalaman tungkol sa atin. Pero ibang scripture passages nagkasabi, meron, no? So maling interpretation na sa Ecclesiastes na walang malay, walang consciousness yung namatay, no? Kasi yun ang kino-quote na nila no? In one sense, isipin na walang consciousness, tapos na yung kanyang time of merit, ng time of salvation niya, tapos na kasi namatay ka na. Pero may consciousness ka sa relationship mo na sa Lord after you die. Kasi when you die, immediately you are judged, no? Either you go to heaven, you go to hell, or to purgatory, which eventually you will go to heaven, no? Kaya may consciousness po yan, no? Kaya pinagdadasal natin at alam nila. At kung sila sa purgatory, nalalaman nila tungkol sa atin, no? Ganun. Tama po kayo, Brother Alvin. Tama po. Salamat po, Bishop. Salamat. Opo. Brother Alvin. Sino pa po gusto magtanong or mag-share? Good evening po. May tanong po yung mga pastoral ng St. Martin. Okay po. Brother John. Sige po, Brother John. Si Ate Nene po, may tanong po siya. Pero kung hindi na lumamit yun, pwede Good evening po, Bishop. Good evening po. Itatanong ko lang po sana kung ano po ba yung masayang kamatayan. Kasi ang narinig ko po kanina yung, yung happy day. Mm. Ngayon, itatanong ko lang po ba kung ano po ba yung masayang kamatayan ng isang tao. Yun. Okay. Opo, oo. Lagi po natin sinasabi, nagdasal tayo kay Saint Joseph to give us the grace of a happy death. Anong masayang kamatayan? Ang masayang kamatayan kapag tayo ay na-reconcile sa God. Kapag tayo po ay nasa grasya ng Diyos at tayo namatay, ay yun po ang tawag nating masayang kamatayan, happy death. So ang happy death po hindi po nangahulugan na hindi ka naghirap nung ikaw namatay kasi pwede ka maghirap habang namamatay ka. Oo, mga iba dahil sa matinding sakit nila, nasaktan sila sa kanilang bago sila mamatay. Happy death pa rin 'yun kapag sila ay nasa grasya ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Bishop Lito noon na yung mga may sakit, lalo na po yung mga medyo seryosong sakit, puntahan na at bigyan ng anointing of the sick. Kasi ayun po yung act of charity natin. Maibigay natin sa mga mamamatay. Kasi pag namatay, lahat ng kasalanan mo ay mapatawad at bibigyan ka ng papal indulgence. Apostolic blessing. Ibig sabihin ng apostolic blessing, kapag namatay ka at isinuko mo sarili mo, hindi ka nadadaan sa purgatorio. Kasi binigyan ka ng apostolic blessing. Ayun po yung blessing na binibigay ng Pope na sa pamamagitan ng pare. Kaya tulungan nyo yung mga may sakit ng malala na malapit na mamatay. Tumawag po kayo ng pare. Maliban sa kumpisal, mabigyan siya ng apostolic o papal blessing. Ayun talagang happy death kasi talagang kaisa mo na ang Diyos. Ayun po yung happy death. Kaisa mo ang Diyos. Ikaw ay na-reconcile sa Diyos. Happy death yan. Nagsabi nga niyan si St. Augustine. Sabi ni St. Augustine, it does not matter about the manner of death. Hindi mahalaga ang paraan ng iyong pagkamatay. Masakit man o hindi. Ang mahalaga ay ang estado ng iyong kaluluwa. Kaya kung ang estado ng ating kaluluwa ay na kay Lord, ang tawag po dyan ay masayang kamatayan. Kaya pag pumunta kayo, dami nakikita ko sa Facebook, no? Maraming funeral mass sa San Martin de Porres Church.
habang binabasbasan niyo yung patay, isipin niyo lagi, kung siya ay na-reconcile sa Diyos bago namatay, happy death yun. Happy death. Pag hindi siya na-reconcile, ay hindi po happy death yun. Kahit na wala siyang masakit na naramdaman, binigay siya siguro ng painkiller, pero ang state ng soul niya hindi naman reconciled with God, hindi po happy death yun. Oo. Ganun po yan. Ayun lang po. Salamat, Sister Nene. Thank you, Bishop, Opo. Bishop. Opo. meron akong isang natutunan po at ito sinishare ko lagi na always pray for a peaceful death. Opo. Okay lang po yun, di ba? Parang Opo. Oo. It's more of yung kaluluwa ng tao. Of course, maganda yung tao hindi nahihirapan, no? Kaya binibigyan ng painkiller, no? Tama po yung peaceful, mapayapa ang kamatayan niya, no? Ganun pa man, ang ating focus talaga yung kaluluwa. Kasi yung kaluluwa kasi, ayan po yung forever. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, one soul. One soul. Forever yan. Whether sa langit ka o sa impyerno. No? salamat po. Oo. Meron po akong gustong magtanong. Meron pa po si Brother Rolly po. Sige po. Okay. Brother Ronnie. Oo. Next po si Mami Oli and si Sister Net po. Opo. Oo. Okay po, Brother Ronnie. Bishop Joe, good Opo. evening. Good evening po. Yan niyo po yung isinend ko sa inyo. Kagabi po ba yun o yung isang gabi? Hindi ko sinend kasi yung Katolikong Pilipino, dalawa po sa yan. Dalawa sa YouTube yan, no? Isa yung Katolikong Pilipino, ito yung talagang Katoliko na ipinagdiriwang yung ating 500 years of Christianity. Merong isang Katolikong Pilipinong Facebook din na hindi na po Katoliko yun kasi may gawa-gawa, may mga pare, may mga obispo sila na wala na sa hanay ng apostolic succession. Ngayon hindi ko po kasi hindi po makita sa aking Facebook, hindi lumalabas yung picture ng Katolikong Pilipino. Oo. Sige po, diretso niyo po yung tanong niya po. Kanina, naging topic namin dito nila John po, nila Sister Yoli, regarding dun sa Santo Niño. Kasi po, kami po ni Sister Net, may 4 na Santo Niño sa bahay. Opo. Galing sa Cebu na red. Tapos yung kulay green na meron din siyang scepter sa kaglob. Opo. Tapos meron yung isang Santo Niño kami na pinarapol dati nila Brother Aldrin. Yung Santo Niño na estatwa pero may pera. Ngayon, nag-search si John Paul kung ano po yung mga Santo Niño na approved ng Vatican. Opo. Na-search siya na 4. Pero wala po dun sa search niya yung may pera, yung mga nakabihis ng kung ano-ano. Opo. Yung red talaga, yung original from Cebu. Opo. Green. Opo. Gusto lang po malaman kung alin po ba talaga ang para sa yung talagang dapat nating yung Santo Niño. Opo. Opo, no? Nag-issue po kasi yung office ng church na kasi parang Santo Niño may mga bombero, may mga pulis, may mga kung ano-ano po, no? Marami, no? May mga pera, may mga panlaban sa mga mangkukulam. Marami. Imagine niyo rin. Kunyari, yung mahal na Nazareno, bihisan yung bombero din. No? Yung mahal na Nazareno, lagyan nyo rin ng pera. Kasi nagbibigay siya ng financial blessing, ng trabaho. Nung mahal na Nazareno, lagyan nyo ng trabaho. Hindi po, isa lang imahe ng Nazareno. Nakuha niyo po yung punto?
Ngayon, ilipat po natin sa Santo Niño. Ang approve lang ng church, yung merong bola. Globe. Oo, tapos yung nakasa yung parang queen siya, parang queen. Crown. Oh, may crown, no? Ayun po yung approve ng ng church. Saka yung may scepter yun naman. Oo. Scepter. Ngayon naintindihan naman ng simbahan yan bakit nakaganyan. Yun lang, ang paanyaya ng simbahan, ibalik natin sa yung original. Kumbaga sa Nazareno, hindi natin pwedeng lagay Nazareno. Totoo naman, di ba, Nazareno nagbibigay ng trabaho. Hindi mo pwede ilagay sa Nazareno, bit-bit niya, trabaho. Hindi rin pwede ilagay sa Nazareno, ang bit-bit niya yung kalusugan. Kasi nagbibigay Nazareno ng kalusugan eh. Hindi. Pero limit lang natin yung imahe ng Nazareno ganyan, katulad sa inyo, at alam natin na anong mga ginagawa ng mahal na Nazareno. Ganon din po sa Santo Niño, ilimit lang po natin yung naaprubahan ng simbahan. Ngayon, ang paalala ng simbahan lang, dahil siguro kailangan ng pag-aaral, yung mga hindi approved ng simbahan, isuko po sa parokya. Tapos sila po mag-dispose niyan. Meron silang right, pwede ritual na susunugin yan. Tapos pwede sunog, ibabaon sa lupa. So ayun po yung turo ng simbahan para hindi po naintindihan natin bakit ginawa ng tao yun eh. Pero ihambing nyo lagi bahay yung Nazareno. Yung Nazareno maraming ginagawa eh, pero hindi natin binibisa ng Nazareno ng pulis. Hindi natin binibisa ng Nazareno ng bombero. Hindi natin nilalagyan siya ng pera. Lahat yan ginagawa po ng ng mahal na Nazareno. Pero isa lang po ang kanyang imahe. Ganun din po Santo Niño. Yung imahe niya dapat yung official na approval ng church lang. Ayun po. So yung mga hindi po isuko nyo po kay Bishop Lito. Tapos si Bishop Lito magdadasal. Totoo naman na ginagawa ng Santo Niño, nagbibigay siya ng swerte, ang tawag din grace, no? Kasi sa Katoliko, hindi swerte kundi grace ng God din, biyaya. Tapos balik lang tayo sa dating natin. Thank you po. Yun Bishop Lito, no? Yun po ang paano nyo, no? Okay. Bishop. So, online po ngayon ng Las Trillas family. Kasi sa tahunan pong ginagawa kagaya po nung nag-start na po, no? Yung Santo Niño El Nombre, so yun sa na international. So, nagmisa po sa opening day ay isang obispo at yung pari ng parokong malapit doon. Kung makikita niyo po ang buong kuning taas Rodom, so paano natin sabihin sa lahat po ng international na samahan doon, at sa iba't ibang anyo. So, paano natin sasabihin sa buong kongregasyon, lalo sinimulan din ng obispo na magmisa at araw-araw po nagmimisa at iba't ibang obispo at mga kaparian pong inaanyayahan, bakit po hindi na ipapahayag sa kanila dahil naroon na po ang lahat ng uri ng imahe ng Santo Niño. Opo. Kung walang formal na pag-unaw, hindi kaya masasaktan kung wala namang malinaw na pag-aaral ng katesismo at ng Catholic faith na libro. Kasi baka kung hindi po mapag-aralan ng mabuti, po dyan manghina at bumagsak lahat ang deboto ng Santo Niño dahil wala namang konkreto aklat o katesismo na maipanulat at magsabing ito ay katesismo na at dogma na ng church. Kagaya ng unang ginaganap hindi lamang po sa grupo nila Aldrin, international po kasi ang grupo nila. Paano masasabi sa kanila wala namang konkretong libro at aral kung basta sasabihin ng ganon. So ang inaalala ko po, kung hindi po na ipaliwanag ng husto at kung hahanapin sa katesismo, baka po manghina lang po ang pananampalataya at mawala po ang debosyon sa yun lamang po. Kung nakikinig po ngayon ang family. Opo. Yung ano lang po dyan. Susugan ko lang yung kay Bishop dito.
Kasi nung Sunday ho, nung nag kami, yung sabi ni Pare, ang topic nga po yung tungkol sa Santo Niño. Ang sabi niya, hindi ko po kilala yung pare sa SM. Ano daw, nakakatuwa raw ngayon kasi may Santo Niñong bombero, may sa Santo Niñong doktor. So parang wala akong narinig sa kanya na against siya sa mga ganun. Siguro nga ho, sabi nga ni Bishop dito, wala po, parang nagkakaroon ng confusion ang mga tao kung dapat ba o hindi. Yun ho, yung ganun. So sa Pare, yun din ang sinasabi niya, nakakatuwa, may Santo Niñong doktor, ganyan. Yun lang po, sinusugang ko lang yung sinabi ni Bishop. Sisimulan ko po dito dahil naging bahagi na po kami. Dalawang grupo po ito ng Santo Niño, isang international at saka isang dito lang po local pambarangay. Kung sasabihin sa akin, ano ang matibay na konkretong inilabas na pastoral from Vatican o circulation na nagkakaisang bayan. Kasi mga obispo po nagmimisa sa Pinitaas Road, wala akong pinabanggit. At kasi mula sa aking ribbon, dinasbasan po ng obispo ang lahat ng imahe na dala nang wala po siyang sinasabi. So kung nagkakaroon po ng hindi naman nagkakaisa, so sabihin nasaan po yung Catholic faith book o libro o pirmadong panulat kasi dapat po nagkakaisa lahat. Kasi bagamat sa Pilipinas lang naman po ang meron ng iba't ibang anyo. Dahil nga iniugnay po nila sa iba't ibang antas ng buhay ng tao. Kagaya po yung palaboy, dahil hiling po nila yung gabay patnubay sa napakaraming batang palaboy. So parang ugnay nila ang kanilang pananampalataya kung paano kasi nga sinasabi nila na ang batang Jesus kahit kailan ay hindi nagsuot ng marangyang damit sa buong buhay niya. Ang batang Jesus ay namuhay na isang ordinaryong anak ng karpentero. At sabi nga sa edad na 12, na wala na po siya sa Biblia at wala na pong kahit anong panulat. Mula 12-year-old at lumabas na lamang po siya at the age of 30 dahil ang pag-aaral po ay siyang namuhay bilang isang ordinaryong karpentero. Kaya naman po, sinusuotan din po ng mga iba't ibang uri dahil ang sinasabi nga hindi naman siya nagsuot ng marangyang damit. Pagamat ang original na kasuotan ng Santo Niño ay nagpapakilala po ng kanyang katauhan bilang makapangyarihan, ang kanyang scepter, ang kanyang corona as hari. Pero sinasabi po, sa Pilipinas na nangyari kasi iniugnay sa iba't ibang uri. Yun. Ano sasabihin nyo po sa malaking grupo dahil ibang obispo po wala pong sinasabi, nandoon din po kasi kami. Oo. Sige po, ano? So, tama po yung punto nyo, Bishop Lito, no? Dapat magkaroon ng ano yan, ng directive talaga sa papel. Maganda po yan kasi ano yan yung natalakay po natin yan nung one time, ang topic po natin dyan, ano, yung liturgy and popular devotion. Tinalakay po natin yan minsan liturgy and popular devotion, no? Part po yan ng popular devotion may mga popular devotion na hindi po tinatanggap ng simbahan. Halimbawa, yung flagellation during Holy Week, yung naghahampas sa ang likod, no? Popular devotion po yan Yung charismatic renewal, popular devotion po yan. Ang pagdadasal na rosaryo, popular devotion po yan. Yung Divine Mercy Chaplet, popular devotion yan. Yung Nazareno, popular devotion yan. Halimbawa yung traslasyon, ano yan? Pwede namang walang traslasyon parang mga tao hindi nagkakaanuhan. Pero ginagawa ng simbahan, inaano lang yan na okay pwede yung traslasyon pero walang sana maayos para wag magkasakitan. Ayun po mga pero hindi nila maiwasan, no? Dahil yung naging pananampalataya ng tao Kaya pag inalis mo lahat 'yon, either mawalan ng pananampalataya ang tao o humina, manlamig o sabihin nila tama naman ang ekspresyon ng aming pananampalataya. Kasi bukod tangi din tayo sa Nazareno
Maraming devotion sa Nazareno pero hindi katulad ng sa Pilipinas. Kaya yung devotion sa Santo Niño, bukod tangi din tayo eh. Kaya dapat magandang pag-aralan yan na alisin lang natin yung mga elementong superstition, maaring okay naman siguro. Dahil nga nasabi nyo na angkop yung Santo Niño sa bawat yugto ng buhay ng tao. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay ganun ganun katindi na i-apply nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At sino tayo na mga opisyalis ng simbahan ang magkasabi na maling expression ng faith yan? Kaya una, tama po, wala pong talagang clear document yan, no? Na para sa buong Pilipinas, no? Kasi tama ba yun na isinasayaw mo yung Santo Niño? Tama ba yan? Di ba sinasayaw yung Santo Niño? Bakit yun okay na isayaw mo ang Santo Niño? Pero yung Santo Niñong nakabumbero, nakadoktor, ba't hindi pwede? No? So, dapat yan ay suriin ng husto pa, no? So, siguro, dahil yung obispo na nagmisa doon, hindi niya tinalakayan, siguro, hinayaan niya muna hanggang hindi magkaroon ng official church document on that. Kasi Bishop, parang dito lang naman sa Pilipinas siyang ganyang klase ng selebrasyon eh. Oo, maaaring maganda yan. Parang yung, tama po yan. Parang po yan, nung Nazareno, nung translasyon, ang daming tao. Sa Pilipinas lang yan eh. Ang ginawa ng simbahan dyan, huwag lang magkasakitan. Pero, umano na siya, dahil expression ng faith ng Katoliko yan eh. Kaya halimbawa, kung may maraw pang uling pag-aaral, na yung paglagay ng mga, ng mga pulis, sombrero, sa palagay ng opisyal na simbahan, pagpapahayag na mabuting kanilang pananampalataya, wala namang maganda. Kaya siguro, Bishop, siguro, katulad na sinabi ng ubang obispo, ano ba pwedeng gawin Santo Niño? Pwede ba isayaw yan? O sinasabi ng ubang obispo? No? Pwede yan, no? Kasi tayo rin meron liturgy niyan eh. Nung sa buong mundo, nung Sunday, naka sa Santo Niño. Kasi sa ibang bansa ng mundo, yung third Sunday of New Year, yan, ordinary time yan eh. Hindi naman Santo Niño yan eh. Tayo lang may kagagawa niya, Pilipinas lang. Sinasabi ng mga obispo, parang sinasabi ni Bishop Lito, pag-aralan pa ng gusto. No? Magkakaroon lang po ng pag-aralan. Kasi maaring, yan eh. Kasi kung naririnig po ba ako si Sir Jessica? Opo, medyo kanina yung internet. So naghang, si Bishop naghang din. So konti lang po kasi kailangan po, kagaya na nasabi ko kanina, bago po i-declare yan sa mga tao sa komunidad, hahanapan po tayo ng konkretong dokumento. Kasi sasabihin po sa ibang lugar hindi naman sinasabi. So malilito lang po sila. Kasi yun nga yung konting problema, nagkakaroon ng pastoral letter ang buong diocese. Opo. So nagkakaroon po at naglalabas po ng sulat mula Vatican, Bernardo po ng ang inihayag lang po ng obispo sa Cuneta Astrodome, sinabi niya po kung anong taon inaprubahan ng Santo Papa ang pag-sisilibra ng Santo Niño. Kung sa totoo lang po, sinasayaw na po ng mga obispo natin ang Santo Niño. Pero sa totoo lang po, sa Pilipinas lang naman po sinasayaw yan. Sa ibang bansa, hindi po sinasayaw ang Santo Niño kasi alam naman natin na ang pagsayaw sa Santo Niño nagsimula lang po sa history ng Anito sa Cebu nung araw yan. At wala namang pagsasayaw sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang po nagmula ang pagsasayaw. Noong unang pagkatuklas po, alam nila yung mga Anito lang na sinasayawan yan. So sinayaw na rin po ng mga obispo na wala din naman konkreto talagang pagpaliwanag. So narinig po, isiningit lang ni Cardinal Tagle, isayaw natin ang ating pananampalataya. Isayaw natin ang ating pagsunod. Parang sinabi po sa New Testament, tumugtog kami, hindi nyo sinayawan, parang isayaw natin kung ano po ang mensahe.
So yun lang po, ang hindi naman na-explain ni Cardinal Tagle kung bakit sinasayaw kasi wala naman talaga sa Catholic faith o sa doktrina o sa katesismo na isayaw ang Santo Niño. Sa Pilipinas lang talaga po isinayaw yan at wala naman sa ibang. Parang expression of faith. Oo. Siyempre nagsimula nga yan sa pagsasayaw ng anito na natuklasan noon bago nang dumating po ng dinalang Santo Niño. So wala din naman explanation po. Pinayagan na lang ng simbahan na isayaw. Pero ang tinanong ko, yun pa ay nasa katesismo o nasa dogma o nasa Catholic faith, hindi rin naman po may paliwanag. Ang sinabi na lang po ni Cardinal, basta isayaw natin ang ating pananampalataya. Sayawin natin ang Ebanghelyo. So, ngayon biglang mabaguhin po, bagamat nagkakaroon, alam naman natin na sa Vatican po, araw-araw po sila nag-aaral for the revision. Kagaya lamang po ng, alam naman natin na revise at tutuloy pag-aaral yung mga kanon kaparian natin, kanon lawyer na kaparian natin. Kagaya na lang halimbawa ng binago na hindi tanggapin ng parang binyagan at biglang na-revise. Pero kailangan may mahapong pag-aaral kasi ang devotion sa Pilipinas na napakalawak ng Nazareno ay unang hindi maawat-awat pero alam naman ng mga kaparian at obispo sa Pilipinas na yun lamang ang pinaghuhugutan ng pag-asa dahil ang Pilipinas po ay napaka-hopeless at napaka-helpless. Hindi naman ang Santo Niño, nangyayari po ang malakas na devotion sa Santo Niño. Sa kadahilanan po ay ang Pilipinas ay napakaraming hopeless at helpless. At ito naman natin ang simbolo ng isang bata ay hopeless at helpless at walang kakayahan. Napakarami po walang kakayahan sa Pilipinas kaya kumakapit po sa ninyo dahil ang bata po ay tinuturing na walang kakayahan. So kaya po kumakapit po sa Santo Niño bilang mga itinuturing na maliliit sa lipunan, itinuturing na hindi pansin sa lipunan. Kaya po nagiging tanyag po ang debosyon sa Santo Niño. Bagamat tama po, sumisimbolo po ng kapangyarihan ng Santo Niño, pero dahil alam naman natin na napakataas po ng porsyento ng kahirapan sa Pilipinas. Kaya ayun, nabilisan tuloy ang mga Santo Niño na para may ugnay sa kanila. Pero ganun pa man, tama po dapat isaayos, pero dapat po nagkakaisa. Hindi isa lang po ang nagsasabi. Dapat po may konkreto. Kasi pag tinanong, hindi natin sinasabi, dapat ang pagtuturo ng Katoliko ay nakabase sa katesismo. Lagi natin sinasabi, dapat nakabase sa katesismo, nakabase sa Catholic faith. Kung wala naman tayong ipapakita, mahirap. Yun lang. Thank you. Bishop Lito, kasi po siguro ang naging basihan ni Bishop Joy, yung universal na stand ng Catholic Church sa Santo Niño. Kaya nga lang dito sa Pilipinas, yan ang naging expression of faith natin na bihisa ng mga Santo Niño natin sa naaayon sa pananampalataya natin o sa pangangailangan natin. Okay po, sino po yung susunod na magtatanong? God bless you. Good evening po. Good evening po. Ang itatanong ko po tungkol dun sa pahayag ni Father Archie Cariba na minsan siyang nag-guest siya, parang in-interview siya ng mga born-again Christians. About sa mga revolto, bakit, ano daw yung stand, sabi ng mga born-again. Father Archie, ano yung stand ng simbahan tungkol sa pagsamba o sa pag-venerate ng mga revolto o ng mga santo? Pero marami kasi ang nag-react ng mga Katoliko dun sa sagot niya. Kasi parang hindi naman ho naaayon sa turo ng simbahan. Parang hindi yun yung official teachings ng Catholic Church yung sagot niya. Siguro personal niya lang yun. Sabi niya, nakasanayan lang daw yung ganong pagsamba o pag-venerate ibunto. Alam mo na yan, so ganon lang yun. Pero sabi niya, kailangan daw baguhin na. Pero ang stand ng Catholic Church, di ba? Hindi naman natin sinasamba ang ribong. Kasi sinasabi nga, ibang chokon, ibang statwa. Adoration is intended for God alone, but veneration saints. Thank you. Tama po kayo, Sister Yoli.
mali po si Father Archie Quiriba. Ganun lang po yung kasimple. Mukhang si Father Archie Quiriba sumabit sa ganung pagtuturo. Yung sinabi ni Father Archie Quiriba, hindi po yung official teaching ng Catholic Church. At mali ang pagtingin niya sa pagluhod natin, sa pag-venerate natin sa mga saints. No? Kasi maraming Bible verses na isang pag-aaral natin yan na ginagawa mismo sa Old Testament ang paggalang sa mga imahe. No? Maganda yung mga question answer natin. Siguro one time siguro baka middle of the year siguro magkaroon tayo ng face-to-face siguro once, no? Kasi matagal na rin tayong puro online eh. Siguro even once, no? Mag face-to-face tayo buong araw para matalakay po natin yung mga ganyan tanong. Siguro po Bishop Lito siguro once po siguro. Siguro mga July o August, bago magpasko, magkaroon tayo ng face-to-face kahit na once lang. All day, siguro one Saturday. Pag medyo bakante ang lahat, para yung mga matanong ni Sister Yoli. So ang sagot ko, Sister Yoli, tama po kayo, mali po si Father Archie Quiriba. Minsan kasi, Bishop, may mga nakakalungkot lang na may mga pare na minsan iba yung sinasabi. Katulad nung narinig ko na hindi raw totoo yung multiplication ng tinapay. Tsaka meron mali rin yan. mga paring Katoliko na nagsasabing ganun eh. Nakakalungkot kasi nalilito ang tao. Opo. Kasi yung interpretasyon na yun ay galing sa isang Protestant na Anglican, si William Barclay. Opo. Yung interpretation niya na hindi miracle, mali yun. That is not the teaching of the Catholic Church. Opo. Thank you. Kasi gusto nila emphasize yung generosity, yung giving. You can use other Bible quotes, not John 6. Kasi John 6 is about the Eucharist, the miracle of the Eucharist. Kaya maganda po yan, no? So maganda yung lagi na-emphasize ni Bishop Lito, nakabatay tayo sa katisismo ng Katoliko simbahan. Solid tayo kahit na sino po nagkasalita niyan, kasi sa kasaysayan ng simbahan may mga nagkamaling obispo, mga pare, o kahit na pope. There was a time, may mga pope na nagkamali, pero hindi official teaching ng church yun. Ayun ay personal na turo ng pope, pero mali siya. Nung second na pope na inalihan siya, sinabi, dineclare na yung tinuro ng pope na yun ay heresy. So, nung even sa early church, may mga 3/4 ng bishop na naniniwala na si Jesus hindi Diyos. Yung mga lay people, mga laiko, sa sermon ng mga obispo at mga pare sa simbahan, tumatayo yung mga laiko. Sinasabi nila, Bishop, Father, mali tinuturo nyo. Jesus is God. No? Kasi alam nila yung faith. Kaya mahalaga po yung alam nyo yung faith. No? Kayo mismo mga laiko ang magkukorek. Kung ang tinuturo ng mga ibang mga pare at obispo o even pope ay lihis sa turo ng simbahang Katoliko. No, kaya siguro maganda yung schedule na Bishop dito. Kahit na once lang mag face-to-face tayong lahat bago magpasko siguro. One Saturday, whole day para yung mga ganyan tanong mabigyan natin ng Kasi mahirap po mabigyan ng liwanag ng gusto kapag lang tayo nasa online, limited tayo. Tapos may mga ibang anggulo na di po natin nakikita. Sige po. Next question. Si Sister Net. Sister Net, ano po yun? Good evening po, Bishop. Good evening, Sister Jessica. Tatanong ko lang po yung tungkol po ito sa faith. Meron po akong kakilala na isa po siyang server sa isang simbahan. Everyday po siya nag-serve. Sabi po niya, bakit kahit nag-serve siya, nag-dakasal everyday, nag-serve sa simbahan. Pero yung faith niya, parang hindi siya kontento na parang sabi niya, bakit pagkatapos kong mag-serve, parang andito pa rin yung mga question ko. Tinataas niya, sabi niya sa akin. Hindi po ba, Bishop, parang bumababa yung faith po niya? Pagkagano. Ganun, no? Una po, kaya tinalakay po natin yung yung last time, yung spiritual sickness of lukewarmness. So, maaaring naging lukewarm siya o maaaring kulang ang kanyang pag-aaral. Kaya trabaho po ng mga katekista yan, may programa naman ng parokya para mapalalim ang ating panampalataya. Nanlalamig, lukewarm, nanlalamig, no? O maaring kulang siya sa pag-aaral din para lumalim.
At may programa naman ng parokya para lumalim, no? Kung hindi, imbitahin natin sa ano, Invite mo dito, Sister Net. Wala si one Bishop day eh. question and answer forum. One day. Oo. Ganun, no? So, po, na. Oo. Sige po. Oo. May tanong ka pa, Sister Net? Wala. Nawawala po ata. Sino pa po? Okay. Meron pa pong Siguro isang reminder, merong programa. Bishop, nangongongo ka. Nilapit ko na. Klaro na po? Klaro? Opo. Klaro? Napuputol po kasi kayo kanina. Hindi po. Okay. Okay. Merong isang programa ang Katolikong Simbahan, si FAD Punto por Punto. Kung matyaga lang po kayo papakinggan nyo, no? Si Father Darwin, sila Brother Wendell. Galing. Pinapaliwanag galing, nila ang Katolikong. Oo, pakinggan nyo po yun, no? Yung punto por punto. Pagtsagaan nyo lang, no? Kasi minsan isang oras yun at nakikinig lang kayo. Mga iba-ibang mga sekta at grupong Kristiyano. Sorry for the term, pero nilalampaso niyo Nataliwas sa ibang sekta. Katolikong pananampalataya ay kanila ipinapaliwanag. Opo, ang galing, ang galing. Highly recommended po yun, no? Punto por punto, napaka-solid nila, no, sa Catholic faith. Napaka-solid. Father Darwin. Minsan lang ko kasi sa Visayas, kaya lang, minsan hindi ko maintindihan. Yun lang, naging problema. Marami po kayo matutunan doon kaysa sa ating ginagawa na. Pero kung makakita po kayo ng programa niya, i-share nyo po sa Armor of Faith tsaka sa ating grupo para sabihin nyo punto. Kasi ano po yan ayan po yung hinihimay yung mga tanong sa panampalataya. Narinig nyo po yung dito, yung punto por Bishop Chappy po kayo. Wala po tayo. Okay. Bishop, ayun, nagchachapi po kayo. Baka mahina yung signal, no? Siguro po, may na-signal ninyo kaya. Oo, bubuksan ko tong pintuan. Binuksan ko pintuan. Okay na po, hindi? Sisingit ko lang po patungkol po Okay na po. Isisingit ko lang po patungkol po dun sa mga link, especially po sa napakagandang mga link po ng mga educational link po na sinesend po nyo sa group chat. Bishop, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na hindi po na-review po na lahat yun. Kasi kailangan po naka-join ka. Kaya lahat po ng sinesend nyo po sa group chat, hindi po na-review na lahat ng miyembro yon dahil may kinakailangan po dapat naka-join ka sa group kung yun po ay page group. Kasi meron pong public group, meron pong private group. Kaya lang po na sinesend po ninyo, sinasabi po nila sa akin, hindi po yung nila na-review. Hindi po nila napapanood po yun kasi dapat po naka-join po sa mga group page. So yun, kaya wala pong nakaka-view. Hindi po ako po gusto po mag-view. Dapat po natin po muna po saan po nagmula po yun at kailangan mag-join po. Kaya wala po nakakanood. Hindi po sa mga sinesend po ninyo yung mga reels po na short video. Kaya po, minsan kinaka-copy-paste ko para kasi nga ho, dahil sa ganyang sistema na naka-private yung ibang groups, kinaka-copy-paste ko na lang siya. Ganun po pala. Oo. Sinishare lang. So kailangan po i-copy-paste po ninyo yung link. Okay. Hindi po talagang sinisend, sinasabi po nila sa akin, hindi talaga nila napapanood yun. Kasi po, dapat po naka-join kasi may grupo po yun So yung napapanood yun po yung reels. So si Sir Jessica, ay nakita niyo po minsan nag-share, ang haba po ng code number kasi kina-copy-paste ko po yung buong link. Pero hindi po nila napapanood yung Bishop, sayang. Kasi ano po yun mga group page po kasi yun. Yung page po, yun, public po yun, hindi po na-filter yun. Pero lahat po ng mga
mga video po na sinisend ninyo galing sa isang grupo, yun po yung sabi lang po nila, hindi po nila nabibigyo. So dapat po nag-send po feeling. Pero po hindi po kasi mga group page po yun. Ang iba naman po ay mga private. Dapat po naka-join ka. So yun po yun. So dapat po feeling. Ang share po, sayang po. No? So sisingit ko lang po. Sinare niyo po sa Facebook po na tanong, Satanic or Illuminati po ang mga karamihan po sa kanta ng Hollywood ay doon po nauumaling ang lahat ng kabataan ngayon. Nahi-hypnotize na po ba ang mga bata ngayon? Totoo po yan, oo. Kaya kailangan po gabayan natin yung mga kabataan kung anong klaseng musika ang kanilang pinapakinggan. Ay, pabuti ko na ngayon sa Hotel California. Water in the outside, in the air, in the soul. So, kasi lahat ng mga bata ngayon po ay hanging song po. Hypnotize na po ba sila lahat ng mga Illuminati? Kaya kung sinasabi ko ng mga bata, ito yung mundo po namin, masaya po kami dito sa Hollywood song. Boring religious song. Yun ay maaaring kami na sila. Opo. Kaya ganun po. Kaya pumapasok po sa subliminal message sa ating isip yung mga kanta na hindi ayon sa ating panampalataya. Kaya yung mga kabataan o kahit na hindi kabataan ay mali, nagkakaroon ng kaisipan at naiba ang kanilang emosyon dahil sa pakikinig sa ganitong music. Isang tanong ko po kay Bishop Lito, alam po niya yung punto por punto? Alam niyo po yun? Pakitanong po, yung kay Father Darwin, alam po niya? Alam niyo po yun? Opo, pero hindi ko po napapanood. Okay, ganito po gawin nyo, Bishop Lito. I-post po nyo sa inyong sa Armor of Faith sa San Martin de Porres Church yung punto por punto at anyayahan po ang lahat ng ating mga kasama sa panampalataya na mag-subscribe doon. Kahit na hindi makinig araw-araw, pag meron silang oras, mapakinggan nila yung punto por punto. Kay Father Darwin, kasi Brother Wendell. Kasi marami tayong katanungan na kanilang sinasagot po, Oo. Okay. So napanood ko rin naman po, napanood ko naman po minsan, kaya nga lang po, iwan ko ba parang biglang hindi lang nag-i-enjoy sa mga Choppy. Oo. Choppy ba? Oo, sige po. Opo, napanood ko po, kaya hindi ko maintindihan yung sarili ko, pero hindi ko na po na-enjoy na palabas. Hindi po ako nag-enjoy kasi parang pinagandang ko po nagpapagaling na nasa isa't isa. Sorry pero enjoy po yung mga debate kasi nag-e-end po sa walang ngunit. So sorry, siguro hindi ko lang alam. Pero pagdating po sa debate, hindi ko lang enjoy. Lalo po kung wala ng peace of mind. Okay po. Okay, so yun lang po. Sige po. Okay po. Tapos na po yung oras natin. Next okay po. Ulit. Closing sige, prayer po, Bishop, final blessing. Sige, Lord, tiyataas po namin ang Christ Family Prayer Group, San Martin de Porres Church. Amen. Armor of Faith, yung community ni Brother Adrian, Sister Karina. At yung nanlalamig po o hindi po lumalalim ang panampalataya na kasamahan o kakilala ng aming sister, tiyataas po namin. Lahat po ng may sakit sa amin, physical at ang spiritual na sakit, tiyataas po namin sa iyo, Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumayin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po. God bless po. God bless po. Salamat sa lahat. God bless us. Okay po. God bless. Sige po. Good night. Okay. Good morning. Good night and God bless po. Sige po.